your favorite music radio. FMR. Mga ka-vibes, sa mahigit 2 taon pa lamang nating pagsasahimpapawid, tayo na po ang pinakapinagkakatiwalaan at pinakapaboritong istasyon ng radyo sa Pilipinas sa nagdaang 4th Dangal ng Lahi Awards Philippines. Lubos po ang aming pasasalamat sa di matatawarang pagmamahal at pagtitiwala sa inyong favorite music radio, FMR. Ang karangalan pong ito ay inspirasyon sa amin. Aasahan po ninyo ang patuloy na pagsusumikap upang maihatid ang aliw at saya sa lahat ng tagapakinig saan man sa Pilipinas. Ito ang favorite music radio, FMR. Philippines' most trusted and favorite radio station of the year. Ang padagos niya itong pagtatarabangan. Tama. Asinto poong impormasyon. Serbisyo publiko. Para sa mga Bicolano asin lambang Pilipino. Pibabandera kan Radyo Partido. Malalauman. Masasandigan maski sa empaman. Ini ang Radyo Partido FMR. Inspirasyon sa puso kan kadapnan. Kaito ngunyang asin sagkod paman. Kapartidong Irene Grijalvo Ruga. Ako naman kapartidong Ruel Alvaran. Nagsiservisyo sa Kapartidong Totoo. Kumabog isa magita mo, share po lamang. Keep safe everyone. Ako si Kapartidong Marie Cristruin, nagsiservisyo sa Kapartidong Totoo. Nico Palpa, nagsiservisyo sa Kapartidong Totoo. Partido mo. Kapartidong Totoo. Padagas po kami nakantabay sa Radyo Partido 94.5, your favorite music radio, Kapartidong Totoo. Oras niya tuungon yan, 46 minutos, makalisan oras na alas 6 din pagkaaga. Ang oras niyan, inatod po sa tuya ni Diego Luis Pilapi, Lakad Banwaaning Lagunoy, Camarines Sur. Headline ka sa tuyang mga barata, digdi sa arangkada 6:30. Insidente kan pambubudol sa Banwaaning Lagunoy na i-report na sa pulisya. Biktima na taranta kaya dai na magduhang nakapagtaon ng 500 pesos. Jowa Science High School, puspusan na ng paghanda para sa International Research Competition for Young Scientists 2023 dumaan sa Bali, Indonesia. Commission on Elections sa Caramoan nakatala na magsagibo ng Santa Misa Unity Walk as in candidates briefing para sa mga kandidato kad barangay as in SK election ngunyan aldaw. Komilik dyan sa Caramoan paragos ang pagirumdum sa mga kandidato as in butante ngunyan na nagrarani ang eleksyon. 4-day ambulance operation and management training kan Caramoan MDRMO naging matrayumpo. Wanted na persona arestado kasudma sa magkasuhay na operasyon sa Banwaanin San Jose, Camarines Sur. Mga nakakamati ng depression as in anxiety dapat magpakonsulta tulos ng aning mabulong an helang sigon sa Sarong Guidance Counselor. PSU Guidance Counselor pigin kami naran publiko na tawanan importansya ang mental health. DOH Bicol nagpatanid sa publiko na maglikay huli naman sa helang na dengue. Iba pang headlines, Philippine Statistics sa Bicol, inilunsar na ang PhilSys on Wheels na tanganing mainkaminaran publiko ang mga Bicolano na naiparehistrado sa National ID. Headline kad barata sa lado National Bangko Sentral ng Pilipinas nakatutok sa posibleng epekto kan giyera sa Israel sa inflation kan Pilipinas. Samantala presyo kan mga Noche Buena products sa nasyon mayong paghiro. Headline man kan baretang showbiz sa pag-ako ni Alden na na-follow siya kay Maine Mendoza
pinalagan kan mga fans. Sa baretang sports naman, Manny Pacquiao piglalakaw na para makalaog sa Paris Olympics. Arangkada 6:30. Paghatod kan mga importanteng barata kan adlaw. Arangkada 6:30. Ngunyan, ang sa indong mga tagapaghatod bareta. Nag-aarangkada sa bareta. Arangkada. 6:30. Jos Marhainaldo po ni Nueves, mga kapartido, petsa 12 sa bulan po kan Oktubre 2023. Dahil po kita ko niya natabayanan sa satuya pong Mainstream Radio 94.5, Radyo Partido FMR Facebook page, FMR Philippines Facebook page, FMR App, Siriman sa satuyang YouTube channel. Sa kontrol, kapartidong Sunny Roa de los Reyes, kami man po ang sa indong parabareta. Kapartidong Ruben Mendoza Alvaran. Kapartidong Irene Grijalvo Ruga. Detalye kan sa tuyang barata unyan sa lado lokal na i-report na kan may sadiri kan sarong motorcycle shop and accessories sa Lagunoy at gribong pambubudol kan nagpamalumalong customer sa sarong tindahan na sa nasambitan ng munisipalidad. Sigun kay Felix Bayos, saro sa mekaniko kang JRT Motor Shop pigpaabot na ninda ang nasambitan ng insidente sa pulisya tanganing magibuhan nin aksyon asin maging aware at mga pagtaraid nindang tindahan sa nangyaring panloloko. Uyaan patikan pahayag ni Felix Bayos. Ako dito sa shop Kasodma, ang nag-abot pa sa lalaki na nagbabakal, na gusto siya magbakal ng pintura. Alagad, ang sumuya po pintura ay high temp. Habo niya daw po kan high temp, sa gusto niya lang so ordinary. Kaya binalik niya po so pintura, di binalik man po sa iya so 500 na binayad niya. Agad po kang pakabalik po kang 500 sa iya, inapod niya sa tindera mi, 20 na lang daw po kasi inuli sa iya. Ang pakabalik po kang 20, dinagbunot naman ulit ng 500 sa mo yung tindera, para ibalik po sa iya. Sa kami na po nariparo na, nabudol na pala po sa mo yung tindera dito. Samantala, pagkatapos kay ni natarantana ang tindera ninda makalihis na mariparo na nadaya na siya kaya pig-review ninda ang CCTV kang tindera asin o kan tiyandahan asin digdi niya nanotaran at giniwang pangluloko kan nasambitan ng lalaki. Kung mamamahilan ko po otro, mabibisada ko po siya. Kasodma ko lang po na ilang sa iyang dalawagan digidol. Nag-report lang po si Sir sa PMP para maging aware man po ng mga tindahan dito sa makaharanime para din na po mautor ang pangyayari. Kasi nakapaikot man po Sir yung CCTV dito sa shop niya. Ang way niya po pasiring po dito sa may shell digidi po sa inutan pa way pagguwa. Sa naging salaysay man ni Raisa na tindera na nabiktima, maisog ang lalagon kanasambitan ng lalaki asin matarom subot ang hilingon sa saiya na ito subot kaini ang 500 pesos. Hulita garo siyang pigdadara kan makahilingon kaini. Iyon na po ito naglaog sa isip ko na natigluloko na po ko. Garo kung nadara kaya po ko, garong pigdadara niya pa sa hiling niya. Okay. Dapat po, be aware po kita. Mag-iingat. Samantala, pigpurbara naman hanapon kan mga otoridad ang nasabitan ng lalaki tangaring mapanimbag sa iyang giribong panloloko. Dakol naman ang naging share kanasambitan ng CCTV footage kung sino mahihiling ang lalagon ka nagpamalo-malong customer. Sa iba namang bareta, mga kapartido, puspusa na ang preparasyon kan mga estudyante kan Gawa Science High School para sa gigibo na International Research Competition for Young Scientists 2023 na mangyayari sa Oktubre 19 hanggang 22 duman sa Bali, Indonesia. Sa naging intervista kan Radyo Partido News kay Mrs. Rosemary Miranya, ang principal ka nasambitan ng eskwelahan, 19 mga estudyante ang maserbing delegado para sa nasambitan ng kompetisyon. Pero digdi may pitumaan na mga paratukdoan maiba bilang sa indang mga coaches, kaibanan ang 5 division official kan Department of Education.
Ngunyan po ang pigigibo, nag-prepare po sila ang requirements po, slide deck na ipipresent po within 5 minutes. Nasa preparasyon po sila, nagpa-practice po sila, nag-rehearsal. Apoyra po yan sa paggibo ng actual na equipment pag igisa applied. Opo. Isa na pong invention. Igwa kita ng rehearsal. Ang yaon po sa rehearsal nag-atender, hands-on pong maray ang satuyang ginagalangan na Mayor Kangowa, si Honorable Mayor Marcel Pan. Siya po ang nagsaro sa mga panelists and pag-abot po kay Digisa Humanities ang entreta po tungkol sa programa kang LGU. Igtatabangan man po sinda kang mga inbueltong unit heads and personnel kang LGU. Sa pagkikanasambitan ng kompetisyon, maipapahiling ka mga estudyante sa indang kakayanan, bako sana sa lokal kundi maging sa international. Sa kunyan og banos and excited mga estudyante sin coaches sa gigibo na laban sa ibang nasyon. Gusto ko pong ipaabot ang sakuyang pasasalamat sa DepEd. We have our regional director, Sir Gilbert Sadsad. Of course, the top management of the Division of Camarines Sur. Sinsiring man po ang satuyang mga stakeholders. We have the LGU. We also have the congressman and other line agencies po. Sa tuya pong mga kamagurangan, sa kuya pong ipinapaabot ang sa kuyang bulahos na pasasalamat. Siyempre sa mga maestra, mga paratukdo. Sa inda pong tiwala na itinatao sa Goa Science High School as in sa inda pong pusok na suporta sa samuyang eskwelahan sa gabos po na activities na samuyang ginigibo. Magigirumduma da ipasana na haloy kan nakaresibi ang Goa Science High School in gold as in bronze medal sa Saruma na International Research Project Olympiad Competition na pinag-organisar kan Indonesia Scientific Society. Isa sa gibong unyan aldakan Commission on Election Karamoan ang Santa Misa Unity Walk as in candidates briefing para sa mga kandidato kad barangay as in SK election bilang pagpreparar paman graray sa nagdadangadang na eleksyon. Sigon kay Election Officer Dennis Gomez, obheto subot ka nasambitan ng aktibidad na maimporamaran ang mga kandidato sa mga dapat as in dapat gibuhon kan mga ini. Si depression and makaarabot, yan po harali pa sa mga isla, sa bukid, sa coastal. Kaya ang pinabot natin duman sa Miyako sa may mga line-up, may mga linyada na barangay ng mga kandidato, pwede man na ipadara na sa sendang kapitan o sagot sa sendang SK chairperson na iyon na sana ang mag-attender as in mag-disseminar kang mahukan na informasyon sa inda. Alaga dito sa tuyang gabos ng mga independent o mga solo candidates, gabos po sila pinapakolenta na magpartisipar sa activities. Sa datos kan Comelec Karamoan, nasa 1,730 na mga kandidato ang nag-file nin kandidatura sa nasambitan ng munisipalidad. Ikinagmama ni Gomez na hasta sa presente, may pamaning na iiristrong election-related violation ang singdang opisina. Sa ibang nalado, padagos paman ang pakikipagtabangan kanasambitan ng opisina sa lokal na simbahan asin man sa mga otoridad, partikularmente sa Karamoan PNP para maging matulinong ang gigibuhon na eleksyon sa maabot na Oktubre 30. 57 minutos na po, makagyan na lang sa isang oras na yan. Natulog po sa tuwikan First Cafe 20 and 1. Available na po yan sa Partido Area. Available na dyan sa Prime Supermart. Sa kasumpay na barata paman giraray, nagpagirumdum ang Comelec dyan sa Karamuan sa mga kandidato na pinagbabawal ang pagtaunin ano man na bagay, arugan kwarta, ayuda, bagas, asin iba pa sa mga butante. Huli tama ikukonsider bilang vote buying. Sigun kay Election Officer 3 Dennis Gomez, iguasubotin Committee on o bagaman kontrabigay na kumpunido kan PNP, Philippine Army, PPCRV, DILG asin DepEd na kung saan inkargado ini sa pagmonitor sa hiro kan mga kandidato. Ang sisayma na mapapatunayan na nagbalgara sa campaign rules. Mahampang bakusanan sa penalidad kundi posible man na disqualification.
Pero digdi, nagpatanid man ang opisina sa mga kandidato na mahigit na pinagbabawal ang libreng sakay asin paghakot kan mga butante. Pinag-inkaminar man kenen publiko na bantayan ang mga kandidato asin aramon ang kakayanan na kan mga ini sa pagserbi. Para sa mga botante, ngunyang pasana po, mag-aram na, bistuho na mga kandidato, magbantay na. Kung isa yan nagbabalgar sa campaign rules, sigurado akong dayan nararapat magtukaw, mag-service ato. Rung dumunta, sinda magibo ni mga ordinance resolution. Kundi kung sinda mismo ngunyang pasana, na dahi pa nato ka, nababalgar na sa lay. Pagmati ko, dahi sinang karapat-dapat tawan ka sa tuntiwala. So, iman po ang pinapaabot ko sa mga kandidato. Kung gusto nindong mag-serve ng honesto ng sincero, pagi po doon sa tama malinig na pangangampanya. Sunodun pa po ang lay na pinapautob kang Comelec. Mientras tanto pinagsaysay pa man kan opisyal na nasa green category ang bilog na banawaaning karamuan. Nagkagawa naman subot sindaling koordinasyon sa DESO asin PNP. Pinagasigurar man subot kan pulisya asin kan Philippine Army. Ang security kan mga electoral board, kandidato asin mga botante, antes, durante asin pagkatapos kan perilian. Mga kapartido, lalong-lalo na po dyan sa mga nagne-negosyo asin gusto magnegosyo na kaipuhan po din makakatuwang sa pag-asikaso kan sa inyo po mga papeles asin taxes. Uya po ang sa inyong pwedeng dumanan sa Banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur. Sa mga may negosyo asin nagpaplanong magnegosyo, alagad iniisip kung paano maglakaw kan mga papeles? No worries, no worries. Dahil uya na ang sa inyong katuwang mga besh. Buenafe and Buenafe Tax and Accounting Services, 10 taon ang nagtataoning dekalidad na serbisyo sa mga iba-ibang business industries. Haranisa na sa Saindo. Buenafe and Buenafe Tax and Accounting Services. Uya, ang mga serbisyong pigtatao. Business Registration, LGU, SEC, BIR, SSS, PC, Pag-ibig, PICA, PhilJeps, asin kadakol pang iba. Nag-aako in bookkeeping, business consultation, arrogant taxation, BIR compliance for business taxes, state planning, e-car processing, asin iba pa. Buenafe and Buenafe Tax and Accounting Services. May opisina sa Zona 6, Kapilyan, kan Barangay San Ramon, Lagunoy, Camarines Sur. Pwedeng mag-upload o kaya mag-text sa cellphone number na 0946-741-3007 o kaya direktang mag-upload sa landline number na 054-331-6307. Buenafe and Buenafe Tax and Accounting Services, managed by Group of Seasoned Tax and Accounting Practitioners. Hello po, this is Ian Veneracion. Nakapag-Mark Cafe ka na ba? Kung hindi pa, pwede nyo rin itong ma-avail sa JMR Marketing Online Shop sa Shopee, Lazada, basta Mark Cafe, ang sarap ng natural. Shop now! Ang sarap ng natural pag Mark Cafe. Diamond Multiline Cooperative Product Distribution Center, Ver 1 Rev Enterprises, exclusive distributor sa Pilipinas. Kan MRI Mineral Resources International, ang may kagibo kan Ionic CMD, Selenium, Elite, Zinc Plus Copper. Para sa mga kahapotan manunungod sa Ionic CMD, promos at delivery, mag-text sa 0930-525-0607 o mag-upload sa 884-1054. Pakilike ang Ionic Minerals Goa FB page. Diamond Multiline Cooperative, makukua sa market site San Isidro, Poblacion, Goa, Camarines Sur. Ngunyan na nasa tahaw kita kan pandemic, don't panic. There is Ionic. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's
Timpla sa life! Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Laging pagod sa kalalaban ng lampi ni baby? Aba mami, magpaka-practical ka. Mag-Korean diaper or Genki diaper ka na. Available yan sa LS Summer Diaper Store. LS Summer Diaper Store. Yes, Mommy! Iwas pagod, iwas abala, makakatipid ka pa dahil mura at quality ang produkto. Iwas salik at komportable si baby. Huwag nang maglaba. Puntahan na lang ang LS Summer Diaper Store located at Market Site San Isidro Poblacion, Goa, Camarines Sur. Gusto mong magnegosyo? O bagaman may negosyo na, alagad problemado pa, ninhulit na kulang ang puhunan? Nako, dahi ka na magadit. Iguana ni makakasurog dyan. Yaon ang Kasurog Credit Services and Vending Corporation. Ang Kasurog Credit Services and Vending Corporation, makaskas ang release, hababa ang interes. Oh, ano pang pigahalat mo? Asikaso! Para ang negosyo, pag-asenso. Kasurog Credit Services and Lending Corporation. Makukuha sa Tigaon, Camarines Sur. Pagsasadiri ni Dr. Vicente I. Macalibay. Pwede mag-upload o mag-text sa cellphone number 0947-228-2429 o kaya naman sa 0917-622-4544. Hanapon sana si Miss Daisy Soriano. Kasurog Credit Services and Lending Corporation. Kasurog mo sa negosyo. Oras niya ito niyan mga kapartido, 5 minutos po makalisan oras na 7 nin pagkaaga. Ang UniHealth Diagnostic Center na makukuha dyan po sa N2 Building, San Juan Bautista Street, Goa, Camarines Sur. Ikaw po si dating 3-day anniversary promo. Kaibahan po dyan ang CBC with platelet count, fasting blood sugar, total cholesterol, LDL, triglycerides, HDL, creatinine, blood uric acid, SGPT, 12 LECG, chest x-ray, 8 to 10 hour fasting required for only 1,100 pesos po October 14 hanggang 16, 2023, alas 6 po nin aga hanggang alas 5 po nin pagkapon. Igo po si daning free diabetic foot screening test. Exclusive offer po yan sa October 14 and 15 only. Igo po ning free medication until supply last, as in igwa pa po ng free nutrition and diet counseling. Pwede kita mag-contact sa cellphone number na 0995-164-9480 o kaya bisitahon po ang UniHealth Medical and Surgical Clinic Facebook page. Dagdagan ta po ngunya na sa tuya po mga bareta gikan sa tuya mga pag-iriba sa luwas. Electoral Board sa Banawaan kan Karamoan nagsairarom na sa training. Nag-arangkada kan report na yan kapartidong Nico Parpan. Arangkada. Live report. Matrayong pong naikondusar ang Electoral Board briefing para sa mga masurvey sa nagdadangadang na barangay asin sangguni ang kabataan election sa Banwaan kang Karamoan, Camarines Sur sa Oktubre 30, 2023. Sigon kay Dennis Gomez, Election Officer 3 sa Comelec Karamoan, 339 na miyembro kang Electoral Board kang munisipalidad ang nag-atender sa tulong aldaw na aktibidad na natapos kang nakalihis na Domingo, Oktubre 8. Ang Electoral Board iyo ang direktang makonduser kang pagboto asin pagbilang kang nako ang boto kang mga kandidato sa kada polling precinct. Nakipag-coordinar naman si Gomez sa mga DESO o DepEd Supervisor Officials kang nakalihis na Oktubre 9. Ang DESO na kumpunido kang mga school heads o mga high-ranking officials ang nagmamato sa voting centers. Ang Banwaan ng Karamoan igwa ng 50 voting center asin may 113 polling precinct. Para sa arangkada sa strength, Nico Parpan nagsiservisyo sa kapartidong totoo. Samantala, Tigaon District Jail nakatala na magkonduser ng Fun Run Bubble Run sa maabot na Oktubre 22. Nag-arangka naman kan report niyan kapartidong Noemi Dacuro. Arangkada.
Live report. Nakatalaan na magkunduser ang Tigaon District Jail in Fun Run Bubble Run dalagan para sa mga tawong nasa kulungan sa maabot na Oktubre 22, 2023. Sigon sa post kan Tigaon District Jail, mapoon ang fun run nin alas 6 nin aga, hali sa Kalalahan, Tagas Boulevard, San Jose, pasiring sa sitio Rancho, Huyon-Huyon, Tigaon, Camarines Sur. Kaipuan sa na magtaon ng registration fee, an mo yang magpartisipar sa nasabing aktibidad. May duwang kategory ini, iyo ang 3-kilometer run na spot sublimation na nagkakantidad ng 300 pesos, asin 500 pesos naman sa 5-kilometer run na full sublimation. Obheto kaini na magtaonin positibong eksperyensya para sa gabos na mabali sa Fun Run Bubble Run, asin magkausa ng positibong pagbabago, suporta asin pag-intindi sa mga nasa kulungan. Ang nasambitan na aktibidad in koneksyon kan National Correctional Consciousness Week 2023 na may tema nga dekalidad na programang pangpiitan tungo sa hangad na pagbabago at kaunlaran. Para sa arangkada sa 6:30, ako si Kapartidong Noemi Dacoro, nagsiservisyo sa Kapartidong Totoo. Samantala, training on Abaca Christmas parol making sa mga handicraft MSMEs asin Abaca farmer kan banwaan ning gawa nakatala na gibuhon kan DTI sa maabot na Oktubre 20. Nag-arang ka naman kan report na yan, Kapartidong Maricris Duruin. Arangkada. Live report. Nakatalaan na magkunduser ang DTI gawa sa pakikipagtabangan sa LGU nin Skills Training on Abaca Christmas Parol Making para sa handicraft micro, small and medium-sized enterprises asin Abaca farmer kan banwaan gawa sa maabot na Oktubre 20. Sa naging pakikipag-ulay kang Radyo Partido News Kireya D. Alday, Business Counselor kan DTI Negosyo Center gawa sin Lagunoy, bukas man subot ini sa ibang banwahan alagad, prioridad ninda ang mga taga-banwaan ng gawa. Piglalauman na bisita asin mamanihar kan training, iyo si Erma P. Lagre, taga-presentasyon sa subuot na matibay magibong Abaca handicraft. Dugang pa ni Alday, napili na gamiton ang Abaca sa pagkibunin parol, ulitan banwaan ng gawa, partikularmente ang barangay Hiwakloy, Digtigon asin iba pang barangay, may mga Abaca farmers na pwedeng matabangan sa paagikan product development na pwedeng makadagdag sa indang income. Adventay subuot ang pagbali o pagsairarom sa indrang training, ulit ang pwera sa dagdag kaaraman sa paggibunin Abaca Christmas Parol, mapapabali man sinda sa listahan kan mga pwedeng mag-qualify sa 2024 PPG Kits, ana PPG o pangkabuhayan sa pagbangon at kinhawa livelihood kits, halimbawa subot kay ni ang mga handicraft kits, asin mga sewing machines na pigtataw kan DTI sa mga deserving o karapat-dapat na mga negosyante. Para sa arangkada sa 6:30, ako si Kapartidong Maricris Duruin, nagsiservisyo sa Kapartidong Totoo. Sa iba pang bareta, naging mataryumpo ang ginibong 4-day ambulance operation at management training kan Karamoan Disaster Risk Reduction and Management kan nakalista si Bana. Ang mga partisipantes kay ni, iyon mga personay kang MDRMO, Municipal Health Office, Tourism Office, Local Youth Development Office, asin Bureau of Fire Protection Karamoan Fire Station. Ang nasambitan ng aktibidad pinanginotan kang MDRMO na pinamamayan ni Christian Aris Guevara, katuwang si Donato Panoy asin ang iba pang training team obeto kan aktibidad na madugangan ang kaaraman kan mga responder kan tamang pagre-responde kung tuyong panahon ng emerhensya. Nagpasalamat man ang Karamoan Disaster Risk Reduction Management Council sa pamamayon ni Mayor Marilyn Co sa gabos na mga nagpartisipar asin nakisumaro nagtabang sa matarayumpong training. Sa police report mga kapartido, arestado kan tracker team kan San Jose Municipal Police Station ang 57 anyos na wanted person. Pasado alas 9:45 ni pagkakasudba dyan sa barangay Buklod sa San Jose. Pinagbisto ang suspect na si alias Abaca Balo, mayong trabaho asin residente kan Zona 5 kan barangay Tagas sa nasambit ng munisipalidad. Inaresta rin sa Benino kan Bandamiento de Araceli sa pagbayolar kan Presidential Decree 1602 na may kinaaraman sa illegal gambling. Serarom kan criminal case number 2428
na ipinaluwas naman ni Honorable Generoso Severo Plazo ang presiding judge kan 5th Judicial Region MCTC San Jose Camarines Sur na may petsang Oktubre 3 ngunya na taon asin may katampad na piyansang kantidad 30,000 pesos. Mientras tanto, napasakamot man kan mga otoridad ang sarupang wanted ng persona pasado alas 11 ng pagkakasudma dyan sa Barangay Buklod. Binisa ang suspect na si alias Fac, 60 anyos, balo may trabaho sin residente kan Zona 6 kan Barangay Tagas. Sa binino kan mandamiento de arresto sa pagbayular kan Presidential Decree 1602. Sa lingdong naman kan criminal case number 2428 na ipinaluwas ni Honorable Generoso Severo Plazo, ang presiding judge kan 5th Judicial Region kan San Jose. Petsado Oktubre 3 ngunya na taon na may katampal man na piyansang kantidad 30,000 pesos. Tulos man din didiraan mga suspetsado sa paturagan na San Jose PNP para sa magkakalayong disposisyon. Tigin kabinarkan Partido State University Guidance and Admission Office at mga nakaka-eksperyensya ng sintomas kan depresyon o kaya anxiety na tulos magpakonsulta sa sarong mental health expert tanganing mabulong ang siring na helang. Sigun ki Guidance and Admission Officer Director Maria Corina Enriquez, sulamenting psychologist asin psychiatrist na an makakapag-diagnose kung naa sa estado mananggadi ini ka na sambitan ng mental health. Si depression and anxiety po kaya, karoon po siyang mga mental health condition po yan na ang nagda-diagnose lang po is psychologist and psychiatrist. Ano po? Pero ito pong kumbaga mga senyales na baka iguana ng mental health condition ang sarong individual, ano po, nakulun po na factors. Ano, pwedeng ito kung day ka na nakakaturog, day ka na nagkahakan, yan yung mga common po yan sa depression. Ano po? Usually, pag day po nakakaturog, and then may mga suicidal ideation, talaga pong tinatawan po yan ng medication. Apwera digdipig paliwanag man Enriquez na may libreng serbisyo na pig-ooperasyon at Bicol Medical Center Department of Psychiatry na nasa kadlan pili nin libreng konsultasyon para sa may mga kinakahampang na problema o kamatayan sa mental health. Inot na inot po, avoid na po ang pagiging judgmental. Pagtarabangan ta po na matapos na ang diskriminasyon at stigma sa mga tao na igwang mental health condition. Para ma-encourage ta po si gabos na nakakamati ning mga arugani na maghagading tabang, mag-ask for help sa mental health professional, magpakonsulta. So, kaipuhan ta po na ang mga tao po na struggling, kaipuhan lang din po ninda minsan ning madangog po sa inda, and si assurance na nagti-care po kita sa inda. Parte sa nakan mga naging pahayag ni Partido State University Guidance and Admission Office Director Maria Corina Enriquez. Sa kasumpay na bareta paman giraray, dakulan paglaom kansarong guidance counselor maabot ang panahon, mawawara na ni stigma o salang impormasyon dapit sa mental health, tanganing dainaman masakitan ng mga individual na nasa siring na sitwasyon na maging open na sa saindang namamatian. Sigun kay Maria Corina Enriquez, dapat na pagdarabangan kan lambang saro na maipamati ang pagmakulong asin pagtaon ng importansya sa mental health. Mental health is a universal human right. So pagtarabangan ta po na matawaan ng respect and compassion ang gabos na individual regardless of their mental health status. Iniinta po, wini-wish ta po na someday digdi sa tuyang komunidad na ang mental health kan lambang individual maprotektahan. And di mga tao na nagkakaranas ng mental health challenges are na madangog sinda, maprotektahan sinda without the discrimination and stigma. Idinugang pa na Enriquez na importante ang pag-obserbar kan mental health sa Pilipinas. Ulit na dapat na maipromoter pa lalo ang mapadapit sa pagpapangatamanan asin na pagpapakusog kan mental health education program aron kan suicide prevention, response asin intervention para sa mga estudyante. Nagpaluwas ang Department of Health Bicol ng abiso asin man impormasyon mapadapit sa helang na dengue.
Sigon sa ahensya, dengue sarong impeksyon na darakan kagat ning namok na may puti asin itom na guhit sa saindang hawak asin pigaapod na ides. Dagdag pa kada ahensya kadakla na beses nangangagat ini sa pagultanan kang alas 6 hanggang alas 8 nin pagkaaga asin alas 4 hanggang alas 8 manin pagkabanggi. Ang nagkapira sa mga sintomas kanhelang na iniiwan biglaan na pagkakaigwaning halangkaw na kalintura na nag-aabot sa 2 hasta 7 aldaw, kulukan kasukasuan asin kiramnan, panluluya, rashes sa hawak, pagdugo kadungo, pagsusuka asin pagbabawas na may kaibahaning dugo. Para malikayan, ang helang na ini pigpapaabiso o pig-aabiso ka na ahensya na dapat maging malinig permisa sa diri asin man sa palibot, lalo na sa mga lugar na pwedeng istaran kan namok. Inilunsar na kan Philippine Statistics Bicol ang PhilSys on Wheels tangaling maing kaminar na makapagparehistro ng mga Bicolano na naiparehistrado sa National ID hanggang sa ngunyan. Sigon sa PSA, nasa 609,000 na mga Bicolano o mga manhalit sa target population ang kaipuan na maiparehistro bago matapos ang presenting taon. Kasumpay kay ni nangapulan na ahensya sa mga Bicolano na ipanakapagparehistro na magpasiring na sa pinakaharaning registration site na pinagdisignar kan PSA. 18 minutos na po bakalisan oras na las 7 rin pagkaaga mga kapartido. Kung may mga estudyante po kamo na gusto po na magklase sa Philippine Science High School, oy, sa maabot na Oktubre 13, yun na po ang deadline kan submission po kang application para po sa National Competitive Examination. Be a Philippine Science High School Scholar. The Philippine Science High School Bicol Region Campus is now accepting applicants for the 2023 NCE National Competitive Examination. Application forms are available and may be filed at the following: Philippine Science High School Bicol Region Campus, Tagungtong, Goa, Camarines Sur, the UST5 Regional Office, Legazpi City, and Provincial Science and Technology Offices. It can also be downloaded through www.vrc.pshs.edu.ph. You may also apply online through https://nce.pshs.edu.ph. Deadline for submission of application for the private and public school will be on October 13, 2023. For inquiries, you may call 0917-801-3267. Be a Philippine Science High School Scholar. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe. Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 coffee with herbal mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with herbal mix for yourself. Best Cafe 8-in-1 coffee with herbal mix. 13 pesos lang per sachet. Now available. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee with herbal mix. 18 pesos lang per sachet. Amigo, masain ka, tabitbit mo na mga aki mo ka, boss. Bata garo iparagan na bagaan. Iyo baga, amiga, halat, arin-an na CMD, CVF, Supreme Juice, supig tataram sa radyo, napigpapatak, sukatayid kumananggad, nahali da so asma kan aki niya, pero duda ako tamadaliun man. Tutuoan, taang Power Trio CMD, Cell Mineral Drops, CVF, Cell Bio Food, Supreme Juice saro ining pagkakan na kaipuan kan sa tuyang mga cells, tangani mangpungsyoning tama sa satuyang mga lawas. Kung ang satuyang mga cells nasa tamang kondisyon, daing mga hilang-hilang na madulot sa satuyang mga hawak. Pero, kung dati na kitang may helang, ibalik ang nutrisyon, dagdagan ang patak, kusang mabalik sa normal. Ang satong mga kamatean, mawawara tulusan. CMD Offices, Panday Building, Barangay Panday, Goa, Camarines Sur, Kataidkan, Prime School and Office Supplies, Iguaman sa Barangay Gomez, Sentro, Tigawan, Camarines Sur. Hanapon si Miss Ada Panambo. Hanap mo ba ay kape na sulit sa lasa at presyo? Heto na ang First Cafe na maraming benepisyo. Para kay nanay, tatay, ate at kuya, pang buong pamilya. Ito ang kapeng una sa lasa, una sa lahat. Halina, nanay at tatay, ito ang kape na bagay sa'yo. Mag-First
First Cafe na ina, di ba na halika? Una sa lasa, una sa lahat, sa presyong abot kaya. First Cafe na ina, di ba na halika? First Cafe, 21 coffee mix, una sa lasa, una sa lahat. Ang lokal na gobyerno kan Goa sa pamayon ni Mayor Marcel Pan sa pagikan Tesoreria Municipal na pinamamayon man ni Domingo Q. Amata, Municipal Treasurer. Minaing kami nara sa kabos na negosyante asin may negosyo sa banwaan ng Goa na mag-renew kan sa inang negosyo, siring man inaapudan ang mga may lugaring nindaga asin iba pang real property sa banwaan ng Goa na mag-avail kan 20% discount kung sila mabayad ng advance. Babayadan ngunya na 2023 asin ang 10% discount kung sila mabayad kan sa indang buwis para sa 2023 ngunya na taon sigon sa binasunod na schedule. First quarter, on or before March 31, 2023. Second quarter, on or before June 30, 2023. Third quarter, on or before September 30, 2023. Fourth quarter, December 31, 2023. Buwis na ibinayad ninyo, mabalik sa ido, maging parte kang pag-asenso kan Goa. Salamat po. Makakapagkape ka na nang walang pag-aalinlangan o pag-aalala sa magiging epekto nito sa iyong kalusugan. Sapagkat taglay nito ang mga sangkap na makakatulong maibsan ang inyong iniidang karamdaman tulad na diabetes, urinary tract infections, high blood pressure, heart diseases, common colds, nakakatulong sa pagbaba ng timbang, liver diseases, enhanced fertility and sex drive, improve energy and stamina, improve erectile dysfunction, increases alertness, improve low testosterone, help anxiety, improve athletic performance, reduce bone loss, in postmenopausal women, at marami pang iba. Zero sugar. Dahil stevia ang natural na asukal na ginamit, taglay din ang napakasarap na aroma ng kape na ating nakaugalian. At ang non-dairy creamer na kasasarap. Kape ni Manoy, Superior Herbal Coffee Drink, hatid ng KKBN. Villa del Rem Printing, yaon na sa Bicol, sa Gawa Camarines Sur. Ang direct manufacturing packaging kan catering supply. Araw kan customized box sa cake, pizza, cassava cake, kalamay, pansit, mangin sa spaghetti. Ang Villa del Rem, nagigibo man ng gift bag, brown bag, office supplies, official receipt, asin kalendaryo. Pagbisita na sa opisina na makukuha sa Zona 3 kan Barangay Matakla, Gawa, Camarines Sur. Kataid dyan na yan kan FMR Radio Partido. Pwede magmensahe via messenger kan Villa del Rem Printing o kaya naman mag-upload, mag-text sa 0908-185-8049. Hanapon si Mike Tilet o kaya naman sa 0950-049-6637. Hanapon naman si Sunny sa 0951-547-5344. Hanapon si Pao sa 0946-546-8485. Hanapon si June. Agapod na sa Villa del Rem. Aram daw nindon ang computer, TV asin iba pang vampire appliances ang nagkukonsumo ng kuryente maski naka-off na. Kaya naman ugalion na tanggalon sa mga outlet o saksakan, tanganin maiwasan ang pagdugang sa kuryenteng pigbabayadan. Saan daw mas marhay na bukasan ang mga bintana imbes na maggamit ng mga dikuryenteng ilaw. Maliwanag na, mapresko pa. Pagirumdum natod ka Nueva Camsur Home Furnishing, nagpapabakal ng mga dekalidad na appliances, furniture, asin iba pang home and office equipment. Nueva Camsur Home Furnishing. Igwa sa Gawa, Lagunoy, Tinamba, Pasakaw, asin Tigaon. Home and office equipment ba? Nueva Camsur Home Furnishing na? Nueva Camsur Home Furnishing. 26 minutos na po mga kapartido, bakalisan oras na alas 7 nin pagkaaga. Detalye kita kunyan ka sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Maigot na pinagtututukan kunyan kan Bangko Sentral ng Pilipinas saan posibleng epekto ka nagpapadagos na gyera sa Israel sa inflation ka sa tuyang nasyon. Sigon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona, posibleng magkaigwaning spillover effect sa pangkinabang pag-asenso ka ng kinuwiya ang nagpapadagos na gyera sa pagultanan kan para sa kang Israel asin rebelding Hamas. Alagad sinabi kan Bangko Sentral ng Pilipinas official na ang nagtitinding tensyon sa riyon anday pa man nagdadara ni paglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo asin pagluya kan kantidad kan Philippine peso. Pagabot man sa agrikultura kan nasyon, inutang sinabi kan Department of Agriculture na minimal sana ang epekto sa produksyon kan pagkakan sa nasyon.
Samantala, pinag-share ni Go Negosyo Founders and Chairman of the ASEAN Business Advisory Council, Joey Concepcion, na mayong price increase sa mga Noche Buena products sa nasyon. Sigun ki Concepcion, ang presyo kan arena asin asukar, ang nagtitiner na matatag sa ibong kan price increase sa produktong petrolyo. Sa ngunyan, pigpo na naman kan mga manufacturers sa nasyon, ang pagluwas kan mga Christmas products sa mga distributors sa iba-ibang parte kan nasyon. Idinunga pa ni Concepcion, ang mga merkado sa nasyon sa competitive environment kaya sigurado na mag-aaragawan ng mga distributors as in retailers kan market share o ang mga consumer. Sinabi pa ni Concepcion na base sa presenting inventory kan dakol na manufacturers, mas bantante ang raw materials na pwedeng gamiton hanggang sa masunod na taon as in nabakala sa baratong kantidad. Baretang showbiz sa mga kapartido, nagkausaning ribok sa social media ang naging kasimbagan ni Alden Richards sa Fast Talks with Boy Abunda. Sapot ko na fall ini kay to kay Maine Mendoza, simbag kang aktor. Yes, Tito Boy, hipokrito subot siya kundai. Asi nag-confess man subot ini kay Maine. Huli digdi iniluwas kan dating Aldab fans sa unblog ni Maine Mendoza na subot nag-asa talaga kay to si Maine kay Alden nang unyan subot deleted na. Huli naman sa pag-amin ni Alden nag-trending si Maine nang unyan kasal na sa mister na si Arjo Atayde. Iba-ibang reaction kan fans sin kadaklan and inagustuhan ang naging simbag kan aktor. Ano da atang unyan sana after 8 years. Nga naman. Kung kasal na. Sa Baretang Sports, mga kapatid ang Bareta sa Sports, sa tunang po sa kan kape ni Manoy, ang kape kan mga Uragon. Nagsumiter na ng special request ng Philippine Olympic Committee sa International Olympic Committee tanganin makapagkawat si 8th Division World Champion Manny Pacquiao sa Paris Olympics. Gusto kan POC na tauan si Pacquiao ng universality place o bagaman pwesto na pinagtatao sa mga atletang day nakakuha ng tukawan sabay kang qualifying tournaments. Iguanin siyam sa na universitality o bagaman universitality play sa boxing para sa Paris Olympics. 5 digdian para sa women's division at sinapat naman sa men's class. Taro pa sa agado ng age limit, si Pacquiao ang 44 anyos na nagretiro sa professional boxing kataon 2021. 40 anyos pababa ang age limit sa Olympics. Papangaralan ang mga matatawan in universality spot sa June 7 kataon 2024. Pero ang simana bago ang Paris Olympic na mapon sa July o kaya July 26 kan masangling taon. Arangkada Weather Update. Arangkada Weather Update. Aramon ta naman po ngunyan mga kapartido at magiging kamugtakan po kan sa tuyang panahon sa pagi po yan kan recorder report kan Pag-asa DOST. Pag-asa, good morning, please come in. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Huwebes, October 12, 2023 at narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan, patuloy yung ating monitoring sa low pressure area sa may silangan ng Visayas, huling namataan sa may layong 860 kilometers sa may silangan ng Eastern Visayas. At itong low pressure area na ito, nananatiling mababa yung tsansa na maging isang bagyo at possible na sumama dito sa may trough ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Update naman para sa bagyo sa labas ng PAR, si Bagyong Bolaven or Super Typhoon Bolaven ay huling namataan sa may layong 2,190 kilometers sa may silangan ng extreme northern Luzon. At sa mga susunod na mga oras, magre-recurve na ito papunta sa may southern Japan Sea at sa mga susunod na mga oras, aring magkakaroon nga ng interaction itong low pressure area sa loob ng PAR na hihilahin unti-unti itong si Super Typhoon Bolaven papalayo ng ating kalupaan. At yung Super Typhoon Bolaven naman ay mababa pa rin yung chance na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang kaninang alas 2 ng madaling araw ay meron na buong low pressure area. Dito naman sa may kanluran ng Palawan huling namataan sa may layong 135 kilometers sa may kanluran ng Coron, Palawan. At ito yung magpapaulan sa maghapon sa ilang bahagi ng Mimaropa, Southern Luzon at gayon din sa ilang bahagi ng Visayas. At itong low pressure area na ito nananatiling mababa yung chance na maging isang bagyo within the next 48 hours at possible din na lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong weekend.
At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Kalakang, Luzon, inaasahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dahil sa low pressure area dito sa may kanluran ng Palawan, dito sa may bahagi ng Quezon, gayon din sa may Maropa at sa may Bicol region. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Luzon, bahagi maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mga tsansa lamang ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, especially sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura sa Lawag at Tuguegarao nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio City ay 17 to 24, sa Metro Manila 24 to 32, dito naman sa may Tagaytay 22 to 30, at sa may Legazpi 25 to 32, at dito naman sa may bahagi ng Puerto Princesa at Calayan Islands nasa 24 to 31 degrees Celsius. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa numambaybayin ng ating bansa. Banayan hanggang sa katamtaman lamang ng mga pag-alo ng mararanasan sa mga baybayin sa Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at sa may Mindanao. Samantalang dito naman sa may Northern Luzon, inaasahan natin yung katamtaman hanggang sa matataas ng mga pag-alon, kaya iba yung pag-iingat sa mga papalaot dito sa may baybayin ng Northern Luzon. At para naman sa kalagayan ng panahon sa susunod na 3 araw, dito sa Metro Manila at sa mga major cities ng ating bansa, inaasahan natin na dito sa Metro Manila and most of the country ay magiging maaliwalas yung panahon dahil nga unti-unting lalayo yung low pressure area sa may kanluran ng Palawan at gayon din yung low pressure area na nasa silangan ng ating bansa. At sa mga susunod na mga araw, mga isolated rain showers and thunderstorms lamang ang maaaring maranasan sa buong maghapon. At ang haring araw ay sisikat ngayong 5:47 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:38 ng gabi. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, Sir Patrick, kan Pag-asa DOST. So yan po, may mga pigbabantayan po itong low pressure area, mga kapartido, pero sabi kan Pag-asa by tomorrow, digdi sa tuya sa Kabikolan, mas magiging marahay na po ang kabagtakan ka sa tuyong panahon. Ngunyan nakakamati pa kita ni mga pag-uran-uran. Alright, so ingat po mga kapartido ha. Good morning kay Cecil Clerigo, maray na aga po. Sa Iwakloy, good morning. Mary Joy Salcedo, good morning. Florante Palaypayan, good morning. Watching from Abo. Si Cordova, good morning, mga kapartido. Si Emmeline Galvan, good morning. Alit sa Poblasyon Tigaon. Alright. Asin yan po mga kapartido, ang katiripunan po kan sa tuyong pagbabarata digdi po sa Arrancada 6:30. Sa kontrol, sa tuya po nakatuwang kapartidong Sunny Roa de los Reyes. Kami man po ang sa indong para bareta. Ako po kapartidong Ruben Mendoza Alvaran. Ako man po kapartidong Irene Grihal Varuga. Nagseserbisyo sa kapartidong totoo. Eto na mga best. Eto na mga best.